Yo! What's up? Sa mga ka-pawn shop, kamarites ko dyan, mga guys ko dyan, mga ka-churpang ko, charot. Welcome back to our vlog. It's me again, Beth Aglasi. Kumusta na kayo dyan? Salamat for non-stop supporting me. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po kasi libre lang po yan. At pakalibang na rin yung bell and saba para lagi kang updated kung may mga isi-share ako na mga gaya ng aking isi-share ngayon. Paano yun? Our vlog today is we're going to do Sanla update. Ay, no, it's not Sanla update. Ano pa rin? Continuation pala ito ng last na Q&A natin. Kasi marami pa akong isi-shoutout kasi pa magtampo sila na hindi ko nabasa or hindi ko na-share yung mga experience nila about sa mga pawn shop na pawn shopping nila. Yung mga pinon shop nila, ganun. Okay? So, you know the drill. Flex ko dito yung mga comment nyo, shoutout sa inyo, and gawa tayo ng 10 to 13 minutes. And sa mga gustong mabasa or may shoutout yung mga katanungan nila, feel free to comment down below. Libre lang din po yan, okay? Okay! Ellie Duterte, ayun. So, shoutout to you. Ikaw na naman. Thank you for non-stop supporting me. Sabi niya, how about if 1 or more than 1 carat moissanite, yung stone, nasasangla po ba moissanite? Ang moissanite, hindi ko alam. Nasasangla? Parang hindi. Parang hindi siya pawnable. Hindi siya pawnable. Ayan, pero ewan ko rin, try nyo. Try nyo kung paano nila ma-define, ma-detect kung natural diamonds yan or moissanite. Ayun, so sabi ko sa inyo, I'm not into masyado sa mga diamonds. Ayan. Although na may mga diamond tester ako, doon ko lang na-detect yung mga jewelry ko kung real or fake siya. And then, para make sure, dinadala ko sa mga pawn shop. Kaya if I were you, to make sure rin, dalhin mo na po diretso sa pawn shop kasi libre lang po magpa-praise. Okay? So, tatanungin ko po next time sa pawn shop yung katanungan mo, Sir Ellie Duterte. Okay? Kaya abangan mo na lang. Okay? Thanks for watching. Next is galing kay G Cash. Ayan, shout out to you. Ano po pawn shop na pwede maka-check if legit yung diamonds po sa sa Palawan po ba? Ito naman, ito yung may vlog ka na nga, may ginawa ka na nga Sanla update, and then yung title, and then yung thumbnail, it's about diamond. Hindi na siya tinatamad na siya manood. Tinamad ka na manood. Kaya nagsulat ka na lang, nag-comment ka na lang. And yung shinare ko na ito kasi yung pinag-commentan mo is yung about sa diamond. And then, yung pawn shop is Palawan pa. And now, you're asking me. Kasalanan mo na po yan, ma'am, sir. Okay? So, yeah. Thanks for watching and subscribing to my YouTube channel. So, itong katanungan mo na to is, please, pakinood mo na lang po yung video, okay? Kung ayaw mo akong nagdadaldal sa mga ilang minutos, i-skip mo na lang para malaman mo. Nandyan po yung katanungan mo, okay? Okay. Next is galing kay Queenie. Shout out to you. Maaring yun, may-ari ng branch ng franchise ng Palawan na yun ay mahilig sa alahas. Oh yes, we are still talking about sa diamond na isanla ni Sir na napakataas ang kuha. It's like, grabe ang taas. So, naisip ko na rin po yan, ma'am. So, yan din yung naisip nyo, I think may experience din kayo, nagsanla kayo ng mga alas nyo with stones pero hindi lumabas na ganun, Ako kasi, talagang flinex ko talaga na may patunay na may resibo para maniwala tayo, di po ba? Yes po, naisip ko na rin yan. Kasi, yung mga pawn shop, mga ka-pawn shop ko dyan is, it's like kung mayaman ka, it's like kaya mo, pwede ka pong kumuha ng franchise na Palawan, ganon. And then, yun yung point ni madam na maybe ikaw na may-ari is your more into diamonds, gaya nung sabi niya, pwede po, madam. Yeah, pwede pong ganyan nga. They are more into diamonds. Okay, so, tanungin nga natin yan next time, ayun. So, marami akong assignment. But thanks for your thoughts, and comment down below again kung may mga experience kayo, or kung na-try nyo na rin ba nagsanla ng alas nyo na with stones, okay? Kung magkaano nga ba.
Next is galing kay Ross, shout out to you. Since 2 weeks ago, nakapag-phone ako ng 10.5 Japan Gold bracelet na may 3 pieces na small diamonds. 35,000. Okay, so kinompute ko ito. So, ang lumalabas po is sakto lang po. Pag 18 carats yan, is lumalabas lang po na nasa 3.3. Yung 3.3, basta nasa something like that. Parang yung binigay rin na presyo sa inyo is appraisal rate ng gold. Without the stones. Okay, without the stones. Sakto lang sa presyo nung alahas nyo na yan. So, yeah. Thanks for sharing. Okay. Next is galing kay Michelle. Shout out to you, Ma'am Michelle. Maybe maganda yung klase ng diamonds niya. Okay. Yeah. May mga kasama ka rin na nagsabi ng ganyan. Yes. Pwede rin yung clarity niya. Ayan. Pero base sa resibo ni Palawan is hindi kasi naka-specify kung ano yung clarity niya. Kaya, pag more into diamonds kayo or bibili kayo ng diamonds nyo is kailangan alam nyo yung 5 C's na nasa ibig sabihin ng diamonds or yung nasa diamonds nyo. Kailangan alam nyo yung carat. Ayun, 5 C's yun eh. Carat, cut, color, ano pa ba yung isa? Clarity and confidence. Yun daw. Okay? Tama ba? Carat, cut, color, clarity, and confidence. Ayan. Sa pagbibili ng diamonds. Yun daw. Ayun. So, kailangan yun muna. Malaman mo muna yun bago mo bibilhin yung diamonds na yan, i-check mo, kailangan i-check mo, and kailangan may alam ka talaga sa diamonds kasi dami rin nagbebenta ng mga fake ngayon, okay? Ang daming kung ano-ano dyan. And then, pag uwi mo, tanso, it's not tanso, it's like puwet ng baso, yung mga ganon. Kailangan at least may ano ka talaga. Kailangan yung pagbibilan nyo is very legit yan na bilihan ng mga jewelries, okay? Next is galing kay Ma'am Ma'am Nikki CN, ayan, so napakasipag talaga nito na manood sa akin and nag-iwan pa rin siya ng comment. Salamat sa palaging pag-shoutout, Madam. Ma'am, oy! Feeling, Ma'am pala, ba't minamadam ko? Parang oldie naman ako. Salamat sa palaging pag-shoutout, Ma'am. And yes, salamat din po sa palaging panonood sa akin. Kaya, once na nag-Q&A ako, nandito ka talaga. Kasi, pag yung mga sinashoutout ko is yung mga comment talaga sa mga na-share ko na Q&A or yung mga Sanla update. Okay? So, next is galing kay Papa. O, parang na-shoutout ko na to. Na-shoutout ko na to. Na-shoutout ko na to. Okay. So, next, galing kay user. Shoutout to user. Ang taas ng Sanla ngayon, grabe, 3,700 mahigit na ang 18 carats sa Cebuana. Parang na-shoutout ko na to. Ano? Also, thanks for watching. I'm not sure. Next is galing kay Ann Cataluna Lee. This one is OFW na sa Saudi. Ay, it's na Saudi, Korea. Nasa Korea ito. Tumatanggap po ba ang Palawan ng gold bar like 187 grams, Madam Beth? Yes po, as long as real diamond, as long as yung mga last nyo or gold bar nyo na yan or gold coins nyo na yan is tunay siya, dalhin nyo po sa mga pawn shop and then i-appraise po nila yan, okay? Kasi pag ako, kung nire-rely nyo sa akin, yes, pwede naman, i-ask ko na lang next time pag nag-visit tayo sa pawn shop and then sasabihin ko na lang sa Q&A natin, okay? Pero pag yung mga real new na yan na diamond, gold bars or nasa diamonds pa rin ako, bars or coins na yan, basta alam nyong tunay, binili nyo na yan na tunay, is of course, sinatanggap nila yan sa mga pawn shop. Yes, okay? Next is galing kay Van Rain Cortez. Shout out to you. Sabi niya, totoo yun, 3,700 na rin sa akin nung kinumpute ko.
3,700 plus na ngayon si Cebuana, na pinakamataas dati kasi si Palawan. Sabi niya pinakamataas dati si Palawan eh. Sabi tataas daw ulit si Palawan, malapit na. Villarica, nagpa-praise ako doon eh. Di ko sinangla, mas mataas pa si Palawan kay Villa eh. Pero pinakamataas now si Cebuana. Pataasan talaga silang lahat. Yes po, ganun. Kasi ba't sila magpapaiwan? Sinong magsasanla sila sa kanila kung napakababa pa rin yung appraisal nila and napakamahal na yung mga alahas ngayon? Yes, so thanks for watching, and napakataas na po yung 3,700 pesos na yan sa Cebuana Pawn Shop sa iyong location, kasi sa akin hindi po ganyan, which is na-share ko na last time, or abangan nyo na lang yung next na Sanla update natin kay Cebuana. Napakataas na po, and baliktad naman kasi yung si Villarica naman is siya yung pinakamataas dito sa aking location, which is hindi ako palagi nagsishare ng Sanla update kay Villarica kasi alam naman natin lahat na iba yung way nila ng pag-appraise ng mga alahas. So ayokong kasi sira na lahat yung mga aking alahas. Marami ng test mark talaga. Kailangan pagpunta ka doon is yung talagang ililit go mo na, yung parang patapon na, yung ganun, yung palitan mo na siya, something like that. Ayun, so last year puro paray ako kay pero nung chinek ko yung mga jewelry ko, sobrang dami na siyang test mark, kaya it's like once in a while na lang muna ako kay Villarica. But knowing naman sa mga solid viewers ko dito na sa aking location is mataas, pinakamataas si Villarica talaga, okay? Ayun. So, yung sa location mo, sir, is yung shinare mo is mababa. So, I don't know why. Magkakaiba po talaga sa atin, location, appraiser, branch, ganun. Okay? So, next is yung nagbigay ng Sanla update kanina. Okay. Next is, galing kay, may time pa tayo. Next is galing kay Jenny. M. Lovillier, nasa loob. Sabi ni Jenny, Ma'am Jenny, ayan, M. Lovillier, nasa loob ng Festival Mall, Alabang, may bayad po ang appraise, 100 per alahas, given na magsasanla ka. Kasyukit! OMG, may bayad dyan sa location nyo. So far, dito sa aking location, M. Lovillier is libre naman siya. And yung may bayad dito sa akin is BHF Pawn Shop. Yun yung may bayad na 150. Mas mahal nga sa akin eh. 150 pesos per alahas. Pero pag once na magsanla ka is walang bayad. Kahit ilang alahas yung mga ipapa-appraise mo and then mag-iwan ka ng isa. Isasanla mo ng yung isa is libre naman na siya. Basta mag-iwan ka ng isa or magsanla ka ng isa. Ayun. So, magkakaiba tayo. So, that's it for today's vlog. Yung nagbigay pala kanina ng 3,700 pesos per gram ng 18 karat sa Cebuana is yung location niya sa Davao de Oro. Napakataas naman dyan, sir. Wow. So, yeah, that's it for today's vlog. Pagod na ang bungangan Inday, charot. Yan muna ang mga napili kong ma-shout out. So, kung gusto mo ring masagot ang iyong katanungan sa mga about alahas, Sanla update, feel free to comment down below para pag may time, charot, idagdag ko yan sa Q&A natin next time. And yeah, that's it for today's vlog. Gold is the best investment for me kasi hindi yan napapanis, hindi yan nasisira kahit mura ngayon yung appraisal ng mga iba-ibang mga pawn shop is in the future tumataas yan. At least hindi yan yung nagdi-depreciate yung presyo niya. Instead, nag-appreciate yung mga value ng mga ginto, yung mga alahas. Okay? Kaya huwag kayong mag-alala kung binili man natin yan ng mahal ngayon kasi nga nataon na kung ngayong taon kayo ipili, sobrang taas na po talaga ang per gram at murang-mura sa mga pawn shop. Kaya ang ano dyan is investment nyo, enjoyin nyo, isuot nyo, and then wait kayo for 5 years, 3 years, kaya ganyan, and then try nyo ipa-appraise sa mga pawn shop. Doon nyo makikita na at least kumita na kayo. Ayun. Kesa naman ibinibili natin sa mga ibang bagay-bagay yan, di ba? Yung mga bagay-bagay na yan, like cellphone, di ba?
kabibili mo lang yan ngayon, din kinabukasan, half price na yan. Yung mga jewelries natin, hindi tumataas yung value niyan. Okay? So, yeah, that's it for today's vlog. Thanks for watching. And you know the real. Bye-bye and God bless.